Congrats Andrew! Ginulat niyo kami, bati ni Dr. Gray. Salamat, tugon ko. Saglit akong bumisita sa hospital, ngunit hindi rin ako magtatagal. Inaayos ko lang ang pagpa-file ng aking leave at resignation ni Tintin. Hindi mo na talaga ako binigyan ng chance na makalapit ha. Talagang binakuran mo na agad ang asawa mo, ani Gray. Naningkit ang aking mga mata na tumingin kay Gray. Itinaas naman ni Gray ang mga palad. Hey, relax, sport naman ako. Marunong akong tumanggap ng pagkatalo, anito na napangisi dahil sa naging reaksyon ko. Bakit ka ba naririto at iniwan ang asawa mo sa honeymoon nyo? Hindi na ba kaya ng tuhod, pabirong sabi ni Gray. Red Tide, mabilis kong sagot. Hindi ko maitago ang disappointment. Tumawa ng malakas si Gray dahil sa narinig. Tumawa ito ng tumawa na ikinailing ko. Kaya pala sa lahat ng bagong kasal na nakita ko, ikaw lang itong mukhang stress. Maya-maya pa ay tumigil na ito sa katatawa. Sa bagay sa panahon naman ngayon, hindi na kailangang maghintay ng honeymoon. Yung iba nga buntis na bago ikasal. Iba si Tintin, malinis ang asawa ko, buong pagmamalaking sad ko. Hindi lahat ay nakakapag-asawa ng birhen sa panahon ngayon. Napanganga is Gray. Ibig mong sabihin, hanggang ngayon hindi ka pa rin nakaka-first base, hindi makapaniwalang anito. Hindi ko alam kung dapat bang ipagmalaki yun o ikahiya. Lalo na at muli na namang tumawa ng tumawa si Gray. Ikaw ba talaga yan? Hindi lang napapabalita, pero alam na alam ko ang pagiging malikot mo sa mga babae, mahinang sabi nito sa nakakalokong tono. Totoo ang sinabi ni Gray, hindi ko pinapalagpas ang mga palay na kusang nagpapatuka sa akin, ngunit ginagawa ko lang ang mga bagay na yon kapag wala akong girlfriend. Si Tintin lang talaga ang hindi ko sinamantala ang pagkagusto sa akin, dahil malaki ang respeto ko sa kanya. Sabi ko naman sa'yo, iba ang asawa ko. Ako lang ang naging boyfriend niya, kaya inosente yon at malinis na malinis, sad ko. Saglit na natigilan si Gray at tumingin sa akin. Total red tide ka mo, bakit di mo samantalahin yon at magpa-test ka muna, para siguradong wala kang tama, ani Gray. Anong ibig mong sabihin? Kung sinasabi mong malinis pa ng asawa mo, hindi ba nakakaawa naman siya kung may sakit ka pala tapos mahahawa siya sa'yo? Sa dami ng mga babaeng na ikama mo, hindi ka sigurado kung lahat sila malinis. Kailan ka ba huling nagpatingin, pag-uusisan ito? Last year, sagot ni Andrew. Umiling-iling si Gray. Dude, ilang beses rin tayong nag-bar since last year, hindi ka lumalabas na walang bitbit na babae. Paano kung isa sa mga yun may sakit? Napaisip ako sa sinabi nito. Nah, I don't think so, wika ko. That's your choice, pero pag-isipan mo, ani Gray. Tumango-tango ako habang nag-isip. Sige na, kailangan ko nang balikan ng asawa ko. Oh wait, pupunta ka ba sa outing? That's 2 days from now, tanong ni Gray. Ang tinutukoy nito ay ang outing naming magkakabarkada. Pag-iisipan ko, sagot ko. Pumunta ka na, para makilala na rin ng barkada natin ang asawa mo, tutal nakalib ka naman, pangungumbinsi ni Gray. Tatawagan na lang kita kung makakapunta ako, sagot ko bago ako tuluyang umalis. Agad akong bumalik sa aking kondo. Dinala ko rito si Tintin para dito na kami tumira. Sandali lang akong nawala ay na-miss ko na siya agad. Nadatnan ko siya sa silid namin na bagong ligo at nakatapis lang ng tuwalya. Kahit malayo ay amoy ko na agad ang sabon at shampoo na ginamit nito. Kanina ka pa, tanong nito sa akin nang makita ako. Hindi ko siya sinagot, basta dire-diretso akong lumapit sa kanya para kabigin siya sa bewang at siilin sa halik. Naramdaman kong unti-unti nang nagpaparamdam ang aking alaga, kaya agad na akong kumalas kay Tintin. Talo ko pa ang tinotorture sa mga oras na ito. Nagtungo ako sa banyo at doon ko pinakawalan ang aking pag-init. Ganun na lang ang palagi kong ginagawa. Paglabas ko ay nakatawel na lang ako. Si Tintin naman ay bihis na. Ilang araw pa ba yan? Naiinis kong tanong. Red tide niya ang tinutukoy ko. 2 to 3 days pa. Depende, ani Tintin. Napabuntong hininga na lang ako. Sa makalawa, mag-outing tayo kasama ang barkada ko, tutal naman ay nakalive pa ako. Sayang kung hindi ako makakapunta, minsan lang mangyari to, dahil busy kaming lahat. Masaya si Tintin sa narinig. Matagal na rin daw siyang hindi nakakapag-swimming sa beach. Kaya ganun na lang ang excitement nito habang nag-impact ng mga damit naming dalawa para sa 3 days at 2 night stay. Kahapon patapos ang mens ko. Muntik na akong masamid dahil sa narinig.
Kadarating lang naming mag-asawa sa beach kung saan gaganapin ang outing. Maaga kaming dumating dito kaya nagdiretsyo muna kami sa restaurant para magmerienda. Really, kinakabahan kong sagot habang pinupunasan ng table napkin ang aking bibig. Ngumiti ng matamis si Tintin sa akin. Halos bumagsak ang puso ko nang masilayan ang maamo at inosenteng nitong mukha. Lalo tuloy akong kinabahan. Simula kasi nang makausap ko si Gray ay hindi na ako mapakali. Napapaisip ako sa sinabi nito. Paano kung tama si Gray? Paano kung isa sa mga babaeng naikama ko ay may nakakahawang sakit? Nakakatawa lang dahil wala naman akong pakialam sa mga ganong bagay dati. Ramdam ko naman na wala akong sakit pero dahil sa pagmamahal at respeto ko sa aking inosenteng asawa ay bigla tuloy akong nag-overthinking. Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Nagiging weakness ang taong pinakamamahal. Sandali lang, magsi-sia lang ako, mabilis akong nagpaalam saglit sa kanya. Hindi naman talaga ako magbabanyo. Dinael ko ang telepono upang tawagan si Gray at sinagot naman niya agad ito. Ngayon pa lang daw ito mag-go out sa trabaho at didiretsyo na sa beach. Could you please provide the leg testing kit for me? Tutal nasa hospital ka pa, pakidala na lang pagpunta mo dito, pakiusap ni Andrew sa kaibigan. Ang tinutukoy niya ay ang sexually transmitted infection, LARI, test. Narinig ko ang pagtawa ni Gray sa kabilang linya. Sure, no problem. Good decision pair, anito. Pinatay ko na agad ang tawag dahil alam kong kakantyawan lang ako nito. Matapos ng aming usapan ay binalikan ko si Tintin. Nagyaya akong maglakad-lakad sa dalampasigan. Ilang araw ko ring hinintay na matapos ang dalaw ni Tintin at kung hindi lang ako bigla ang nagdesisyon na magpa-test, ay hihilahin ko na agad siya sa loob ng aming tinutuluyan. Sa ngayon, kailangan ko munang magtiis. Kung may iwan kaming magkasama sa isang silid ay siguradong hindi ako makakapagpigil. Habang naglalakad kami ay pumulupot si Tintin sa aking braso. Lihim akong napapikit dahil naramdaman kong nagparamdam si Felix. Pasimple akong kumalas kay Tintin at kunyari ay may itinuro. May mga sinabi ako para dun mapunta ang atensyon niya upang hindi nito mapansin ang aking ginagawang pag-iwas kagaya ng magkadikit ang aming mga katawan. Mahirap na baka magalit na ng tuluyan ang aking alaga. Maya-maya pa ay nagpaalam ito para may kunin sa loob ng cottage. Nagpaiwan naman ako sa labas, dito lang muna ako dahil delikadong magkasarilinan kami sa loob. Maya-maya pa ay lumabas na si Tintin. Napalunok ako nang makitang nagpalit ito ng damit. Napakaikli ng shorts nitong maong at tinernuhan ng white sando na kapit sa katawan. Ang mabibilog at tayong-tayong dibdib nito ay humuhulma sa hapit nitong sando na tila hinahamon talaga ang aking pasensya. Nang humakbang ang aking asawa ay naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso hindi dahil sa kaba kundi sa hindi ko mapigilang pagnanasa. Bakit nagpalit ka ng damit? Tanong ko na pigil ang hininga. Mas komportable kasi ito. Saka wala na akong dalaw so siguro naman ay pwede na akong magsuot ng ganito, baliwala nitong sagot. Marahan siyang naglakad papalapit sa akin, kaya nasundan ko ang bawat paggalaw ng kanyang makikinis na hita. Sinabayan pa ng mga mata nitong malamlam na nakatingin sa akin at inosenteng ngiti na lalo pang nakapagpahirap sa aking nararamdaman dahil sa biglang pag-iting ng aking paglalaki. Shit, lihim akong napamura at saka tumalikod. Hindi ko alam kung blessing in disguise ba na sumakit ang ulo niya kaya natulog na lang ito sa cottage. Hindi niya alam na habang tulog siya ay pinagmamasdan ko ang maamo niyang mukha. Hindi pa rin ako makapaniwala na mag-asawa na kami. Ang dating napakabata sa aking paningin ay isa na ngayong ganap na babae na palaging gumigising at bumubuhay sa aking paglalaki. Marahan ko siyang dinampian ng halik sa noo. Soon Tintin, soon. Muli akong lumabas ng silid nang makatanggap ako ng tawag mula sa mga kaibigan ko. Dumating na ang mga ito. Siniguro ko munang nakalock sa loob ang pintuan bago ako umalis. Kailangan lang kasi ng signature ko dahil sa akin nakapangalan ang pavilion at catering service dahil ako ang sumagot nito. Kinantyawan kasi ako ng mga kaibigan ko dahil nagpakasal daw ako ng hindi man lang ng imbita. Nag-send ako ng text message kay Tintin upang sabihin kasama ko ang aking mga kaibigan at kapag nagising siya ay tawagan niya ako para sunduin siya. Tulad ng inaasahan ay katakot-takot na kantyaw ang natanggap ko sa mga ito dahil sa aking pagpapakasal. Papalapit pa lang ako ng pavilion ay nagsisigawan na ang mga ito. Akalain mo nga naman, nagpakasal na din sa wakas ang workaholic nating kaibigan,
Wika ni Randy, isa sa mga naririto ngayon, napapalakpak pa ito. Tuwing magkikita-kita kaming magkakaibigan ay palagi nila akong binibiro na nabubuhay lang daw ako para magtrabaho. Akala ko habang buhay ka na lang na magtiyatayaga sa patikim-tikim sa mga babaeng umaaligid sa'yo, biro pa ng isa. Nangingiti na lang ako habang naiiling sa mga kantyaw nila. Sino ba yung malas na nagpakasal sa'yo? Sana naman ay hindi kasing boring mo, dagdag pa nila. Lihim akong napangiti. Isa sa pinakasigurado ako, hindi boring ang asawa ko. Konting kumustahan ang nangyari, kasama nila ang kanilang mga asawa at girlfriends. Naisip kong magpaalam muna para puntahan si Tintin, ngunit bago pa magpaalam muna para puntahan si Tintin, ngunit bago pa man mangyari yon ay natanaw na nila si Gray. O andito na rin pala ang bubuyog natin, wika ng isa sa mga kaibigan ko. Bubuyog ang tawag nila kay Gray dahil sa reputasyon nito sa pagiging matinik sa mga babae. Uy, mukhang kasama ang girlfriend ah. Napatingin ako sa direksyon ni Gray at laking gulat ko nang makitang kasama nito si Tintin. Parang ang bata yata, mukhang estudyante pa. Aba at ang gago, mukhang naging iyes na yata, nasilaw sa ganda. Nagtatawa ng sabi ng mga kaibigan ko. Hindi ko naman pansin ang biruan ng mga ito dahil na kay Tintin ang atensyon ko. Bakit sila magkasama? Grayson, dumating ka na rin sa wakas, malakas na sabi ni June. Nagsalubong ang tingin namin ni Tintin. Girlfriend mo? Mukhang nagseryoso na yata ang bubuyog ng grupo ah, biro ng isa pa. Anong pinagsasabi niyo dyan? Asawa ko yan, saad ko at mabilis kong nilapitan si Tintin. Nagkasabay lang kami sa daan, ani Gray ay ningising-ngising nakatingin sa akin. Parang akyat yata ang dugo sa ulo ko na makita silang magkasama. Hinawakan ko ang kamay ni Tintin, titig na titig siya sa akin. Humarap ako sa mga kaibigan ko. Si Christina, asawa ko, saad ko. Nalalaki ang mga mata ng mga ito. Yup, nasilaw ako sa ganda, pagbibiro ko. Kit ko ang nakakalokong ngiti ng mga ito. Ipinakilala ko si Tintin sa kanila. Natutuwa ako na kasundo niya ang lahat ng mga babaeng naroroon. Habang nakikipag-usap ito ay pasimple kaming nagtungo ni Gray sa tagong lugar upang isagawa ang test sa akin. Maya-maya lang ay narito na yung inutusan kong kukuha nito para madala agad sa lab, ani Gray na ikinapanatag ng aking loob. Muli kaming bumalik sa pavilion at nilapitan ko si Tintin. Miss na miss ko na talagang yakapin ang asawa ko. Kaya naman walang oras na hindi ako nakapulupot sa kanya. Iba kapag maraming tao, nawawala sa kahalayan ang focus ko. Puwera na lang nung bumalik na kami sa cottage. Doon ay muling bumalik ang tensyon sa dibdib ko dahil kaming dalawa na lang ngayon dito sa loob. Kaya naman ginawa ko ang lahat para iwasan siya kagaya ng kunwaring may kausap sa telepono kaya kinailangan kong lumabas ng cottage. Mabuti na lang at tulog na siya nang bumalik ako sa loob. Nasa pavilion na ang mga kaibigan ko at nag-aalmusal kaya niyaya ko na rin si Tintin. Masaya ako nakasundo ni Tintin ang mga kababaihang kasama ng aking mga kaibigan. Kahit naman umiiwas ako ay todo asikaso ko pa rin ang almusal niya. Maya-maya pa ay nagpaalam ang mga kababaihan upang magbonding kung saan at naiwan kaming mga kalalakihan dito sa pavilion. What? Punong-puno ng pagpoprotesta ang tono ng boses ko dahil sa sinabi ni Gray. O etong cellphone ko, basahin mo. Nagkasakit daw yung laboratory technician kaya late na process yung test mo. So bukas pa darating ang result, anito at inilapag ang kanyang cellphone para basahin ko. Napatayo ako sa aking kinaupuan at malakas na napahampas sa lamesa sa aking harapan. Fact, malakas na mura ko. Lahat naman ng mga kasama namin ay napatingin sa amin ni Gray. Takang-taka ang mga ito at nilapitan kami. Dahil dun ay nalaman nila ang nangyayari. Hindi yun nakatulong dahil mas lalo itong nakadagdag ng inis ko dahil inulan lang naman ako ng kantyaw mula sa mga ito. Hindi kasi alam ng asawa niya na walang pinalalagpas na babae yang si Andrew. Buong akala nung isa, santo ang pinakasalan niya, biro ni Gray. Hey, ayusin mo yung salita mo kahit minsan hindi ako nangaliwa ng girlfriend. I only see other women when I'm not involved in a relationship. Hindi ako kagaya mong pinagsasabay-sabay ang mga babae mo, protesta at paglilinaw ko. Pero ang hindi niya alam, napakarami mo nang naikama. No choice ka talaga kundi hintayin yung resulta. Kung hindi, kawawa naman ang virgin wife mo kapag nagkataong may tama ang isa sa kanila. Lumapit si Randy at inakbayan ako. I'm sorry to hear that, dude. Ang saklap niyan, nakangising sabi nito.
Hindi ko maintindihan kung nakikisimpatya ba o nang-aasar lang. Inis na inalis ko ang pagkakaakbay nito sa akin. Laglag ang balikat ko na umiiling-iling. Okay guys, isang tagay para sa pakikiramay sa life ni Doc Andrew, nakakalokong sabi ni June. Sabay-sabay pang nagsitaasan ang kanilang mga baso, kahit hindi naman alak ang iniinom. Ray, sabay-sabay na ang mga ito sa halip na cheers. Naiiling ko na lang na pinanood ang mga palabiro kong kaibigan. Idinadaan ko na lang sa mapaklang tawa ang kanina pang nagpipigil ko ng inis dahil sa balitang bukas ko pa maangkin ang aking asawa. Anong palusot na naman kaya ang gagawin ko mamayang gabi? Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya ang totoo. Anong sasabihin ko? Na dahil sa kalikutan ko sa babae ay natatakot akong malaman na may sakit ako. Hindi ito ang tamang oras para ungkatin ang mga ganitong bagay hindi sa honeymoon namin. Sana lang ay wag akong gapangin ni Tintin dahil siguradong hindi ko siya matatanggihan, lalo na at gahibla na lang ang pagpipigil na natitira sa akin. Nasa kasagsagan ng kantyawan nang bumalik ang mga kababaihan upang magpaalam ng mga mamamangka ang mga ito. Hihiramin muna namin ang asawa mo ha, mamamangka lang kami. Si Rose ang nagsalita, ang asawa ni June. Sa kanito hinila si Tintin mula sa likuran. Parang bumagsak ang aking panga at hindi nakakilos sa aking kinatatayuan nang masilayan ko si Tintin suot ang red string bikini. Buong paghanga kong hinagod ko ang kanyang kabuuan. She's hot as fuck. Napabuka ang aking bibig ngunit hindi ako agad na nakapagsalita. Andrew, sabi ko hihiramin muna namin ang asawa mo. Ayos lang ba? Ulit ni Rose. Para akong napipi dahil walang salitang lumabas sa aking bibig habang patuloy na nakatitig kay Tintin na hindi rin nagsasalita at mukhang naghihintay sa aking pag-apruba. Marahan akong napatango. Hanggang sa makalayo sila ay nakatanaw pa rin ako sa aking asawa. Napaigtad ako nang may biglang umakbay sa aking balikat. Ang saklap, ani Marvin na umiiling-iling. Muli na namang nagsimulang nangansaw ang mga kaibigan ko. Tingnan natin kung hanggang kailan makatiis itong kaibigan natin, wika ng isa na nauwi pa sa pustahan ng mga ito. Shit! Parang hindi na yata ako makakatagal hanggang mamayang gabi, lalo pat hindi na mabura-bura sa isipan ko ang magandang katawan ni Tintin. Para akong timang natatanaw-tanaw sa direksyong pinuntahan ng mga nito. Mayat-maya akong sumusulyap kung nakabalik na sila. Hindi ko na iniintindi pa ang pagbibiro ng mga kasamahan ko. Nakakadagdag pa nga ang mga ito sa pressure na aking nararamdaman dahil paulit-ulit na ipinapaalala ng mga ito ang hirap na aking pinagdaraanan sa mga oras na ito. Muli kong natanaw sina Tintin na bumaba ng bangka pagkalipas ng isang oras, ngunit nanatili ang mga ito sa dagat at nag-swimming. Kahit malayo ay tanaw na tanaw ko si Tintin, napaka-sexy talaga niya. Para kang senior citizen, patanaw-tanaw na lang, pabirong sabi ni Gray na nakalapit na pala. Hindi ko siya nilingon at napailing na lang ako. Hindi ka naman siguro nakatingin sa asawa ko ngayon, tama? Saka ko siya tinapunan ng naniningkit na tingin. Napatingin naman ito sa akin at tumawa. Hook! Dude, tapos na tayo dyan. Kahit pa nga hindi ka lumaban sa akin ng patas, asawa mo na siya kaya game over na. I wish you both all the best, anito, at nakataas pa ang mga palad. Sasagot pa sana ako sa kanya nang makita ko si Tintin na tumakbo sa buhanginan at ilang saglit pa ay parang napalibutan na ito ng mga kasama niyang babae na waring nagkakagulo. Nagkatinginan kami ni Gray, likas na siguro talaga sa aming dalawa dahil sa nature ng aming trabaho na makita agad ang panganib kaya nagkaunawaan na agad kami na may maling nangyayari. Mabilis namin tinakbo ang direksyon ni na Tintin. Napakabilis ng aking takbo dahil sa tindi ng pag-aalala ko sa aking asawa. What happened? Nag-aalala kong tanong nang makalapit ako sa kanila. She got stung by a jellyfish, Annabella. Hon, usal ko nang makita si Tintin na nakaupo at nakangiwi ang mukha. Mabilis akong tumabi sa kanya ng paluhod. Kita ko ang pamumula ng itaas na parte ng hita niya. Nagpresinta si Rose para kumuha ng suka. Samantalang wala akong nagawa kundi ang pakinggan ang suhestyon nilang lahat na ihi ang gamitin dahil sa tindi ng pag-aalala ko kay Tintin. Parang nawala ang aking pagiging doktor na desperadong kakapit kahit pa sa mga sabi-sabi dahil nakikita ko ang pag-aalala sa mukha ng aking asawa. Binuhat ko si Tintin at dinala sa loob restroom na malapit. Mabuti na lang at walang ibang tao dito ngayon dito kundi kaming dalawa lang. Dinala ko si Tintin sa loob ng cubicle at pinaupo siya sa toilet bowl.
Nang makita kong maayos na ang pagkakaupo niya ay hindi na ako nagdalawang isip at walang pag-aalinlangan kung hinubad ang aking suot na shorts, kasunod ang aking underwear. Kitang-kita ko ang panlalaki ng mga mata ni Tintin nang makita niya ang aking naghuhumindig na alaga. "Sure ka ba, gagawin mo ito?" tanong ni Tintin na namimilog pa rin ang mga mata. "Wala tayong choice, Hon, wala namang mawawala kung susubukan natin," wika ko ng buong pag-aalala. "Ibuka mo ang hita mo," utos ko sa kanya. Kailangan ko yung gawin dahil malapit lang sa singit nito ang pamumula. Napalunok ako nang ibuka ni Tintin ang kanyang mga hita. Kakapiraso lang ang suot nitong bikini at halos lumabas na ang gilid ng pinakakatago nitong kababae. Tumingala pa si Tintin upang tumingin sa akin. Hindi nakatulong nang makita kong kagatlabi pa ito. Para akong tinutorture ng mga oras na ito, lalo na nang yumukod ako para itututok ang aking alaga sa tapat ng balat niya. Kailangang halos dikit na ang ulo ni Junjun para hindi tumilamsik kapag umihina ako. Kumapit si Tintin sa aking magkabilang braso at hinihintay ang pag-ihi ko. Kitang-kita ni Tintin ang paninigas ng aking alaga dahil nakatingin din ito habang itinututok ko sa kanyang balat. Kaya naman mas lalo pa akong pinanigasan. Dahil sa napakaliit ng cubicle ay hirap na hirap ako sa aking posisyon, para akong nakasquat na halos padapa na sa kanya, kaya para akong matutumba. "Hawakan mo," utos ko kay Tintin. Yun lang ang nakikita kong paraan para hindi ako ma-off balance. Ako? Bakit ako? Kinakabahang tanong ni Tintin. Natutumba ako, kailangan kong kumapit at ituon ang kamay ko sa pader, paliwanag ko. Kita ko ang panginginig ng mga kamay ni Tintin nang unti-unti niyang abutin ang alaga kong tigas na tigas na. Napapikit ako ng mariin ng tuluyan na niya itong mahawakan. Oh God, hindi ko napigilang masabi at mapaungol. Bigla yung nabitawan ni Tintin, buong akala niya ay nasaktan ako. "Sorry, nasaktan ba kita?" alalang tanong nito. "Hindi, ituloy mo lang," pikit matang utos ko. Muling hinawakan ni Tintin ang aking alaga. Marahan niyang itinutok ang ulo ni Junjun sa tapat ng mga pantal na malapit sa singit nito. At nang naipwesto na ni Tintin ng tama ay saka ako maingat na umihi para hindi tumilamsik. Nang matapos na ako ay marahan kong inagaw ang aking sawa mula sa pagkakahawak niya at tumuwid ako ng tayo. Nang lumabas kami ng cubicle ay pareho kaming pulang-pula ang mga mukha. Lalo na si Tintin ni hindi niya magawang tumingin sa akin. Tahimik kaming naghugas ng mga kamay at saka lumabas. "Okay na?" tanong ng mga kasama namin. Umuo kami at hindi ko alam kung napansin nila ang pagkakailangan namin ni Tintin. Maya-maya pa ay natanaw na namin si Rose na tumatakbo pabalik sa pwesto namin. "Eto na yung suka." "Pasensya na, medyo natagalan, may nakapagsabi kasing may nabibiling ointment dun sa tindahan, dahil may mga dikya nga talaga daw dito, kaya binili ko na rin," anito nang makalapit. Muling bumalik si Tintin sa loob ng banyo at sinamahan na siya ngayon ni Rose. Nang makalabas sila ay mukhang okay na si Tintin. Hindi na masyadong makati, anito kaya nawala ang aking pag-aalala dahil sa sinabi niya. "Okay na ako, Andrew, pwede ka nang bumalik sa mga kaibigan mo," tipid na umiti sa akin si Tintin na tila nailang pa rin. Niyakap ko siya at dinampian siya ng halik sa labi saka nagpaalam na sa kanila. Nang medyo nakalayo na ako sa kanila ay saka pa lang ako parang nakahinga ng maluwag. Para akong tinutorture ngayon. Napakaganda ng katawan ng asawa ko, ang kinis pa pero hanggang tingin na lang ako. Kapag talaga lumabas ang resulta ng test ay ibubuhos kong lahat ang aking pananabik at sisiguraduhin kong ihilang ang magiging pahinga ni Tintin. Wala ako sa mood na bumalik sa pavilion. Naupo ako sa sulok at basta na lang nakatingin sa kawalan. Andrew, mukhang may magsisimula na namang mag-asar, kaya hindi ko pinansin. "Huwag niyong lokohin yan, mainit ang ulo niyan," biro ni Gray na mukhang naikwento na sa kanila ang nangyari at kung anong ginawa naming mag-asawa sa loob ng banyo. Aling ulo, narinig ko pa silang nagtawanan. Maya-maya pa ay nagsawa na rin sila sa pang-aasar at nagpatuloy sa kasiyahan. Hanggang ngayon ay mainit pa rin ang aking ulo dahil sa nangyayari. Napatayo ako at sa inis ay nasipa ko ng ubod ng lakas ang upuan kaya tumalsik ito. Natahimik silang lahat at nagulat sa aking ginawa. Sa grupo namin ay ako ang pinakakalmado sa lahat at ngayon lang nila ako nakitang naubusan ng pasensya. Bilang mga lalaki ay siguradong nauunawaan nila ang nararamdaman ko ngayon. Nilapitan ako ni June. "Bro, isipin mo na lang na para din naman sa kabutihan ng asawa mo yan, pakikisimpatya nito na ngayon ay seryoso na.
I know, but it's so frustrating and it's killing me, daing ko out of frustration. Narinig kong nagsalita si Gray. Lahat ng nangyayari may dahilan, anito na parang pastor kung magsalita. Nailing na lang ako sa kanya. Naman niya. Andrew, naaalala mo pa ba nung sinabotahe mo ang date namin ng asawa mo? Ibinulong ko sa'yo noon na lintik lang ang walang ganti, wika ni Gray. Kumunot ang aking noo at pilit iniintindi ang ibig niyang sabihin. Inihagis sa akin ni Gray ang isang papel. Bumagsak yun sa aking paanan. Yumuko ako para damputin ito. Binasa ko ang nakasulat dito at saka napatingin kay Gray. Kagabi pa dumating yang result. Negative ka, ibig sabihin malinis ka Dok, nakangising sabi nito. Parang biglang umakyat lahat ng dugo sa aking ulo nang marinig ang sinabi nito. Namula ang aking mukha sa matinding galit. Mabilis at hindi na nagawa ni Gray na makaiwas nang lapitan ko siya at kwelyuhan. Isang napakalakas na suntok ang ibinigay ko sa kanya. Muntik na itong natumba kung hindi lang ito nasalo ng mga kasama namin. Mabilis akong tumalikod at malalaki ang aking mga hakbang na naglakad papalayo sa kanila. Narinig ko silang nagsisigawan at nagsisipulan dahil nasisiguro na nila kung saan ako patungo ngayon. Mabilis kong narating kung nasasaan si Tintin. Nakita kong nakaluhod ito sa buhanginan at tila nagbubuo ng kastilyong buhangin. Nakita niya ako at agad siyang umiti sa akin. Andrew, masayang bati nito. Nagulat ito nang mabilis kong hinagip ang kanyang pupulsuhan kaya napatayo ito. Let's go, sad ko. Nagtataka man ay napasunod na lang si Tintin sa akin. Andrew, bakit ka ba nagmamadali? Takang tanong nito. Halos kalagkarin ko na siya sa bilis at laki ng aking mga hakbang sa kagustuhan kong marating na agad ang aming tinutuluyan. Upang ituloy na sa wakas ang matagal na dapat naming ginawa. Sa bilis ng aming paglalakad ay agad naming narating ang cottage at wala akong inaksayang oras. Binuksan ko agad ang pintuan at hinila si Tintin sa loob. Isinadal ko siya sa pader at sa kaubod ng lakas kong isinara ang pinto. Andrew, abot-abot ang kabang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang niya akong hinihila. Saan ba kami pupunta at bakit parang galit na galit siya? Ano bang kasalanan ko? Hindi niya binitiwan ang aking kamay habang patungo kami sa pamilyar na daan, patungo sa aming tinutuluyang cottage. Andrew, bakit ka ba nagmamadali? Pakiramdam ko kasi ang mapapasubsob ako kung hindi kami mag-iingat. Tuloy-tuloy lang kami hanggang sa marating namin ang cottage. Mabilis na buksan ni Andrew ang pintuan. Isinandal niya ako sa pader at pasarang tinulak nito ng ubod ng lakas ang pintuan na nagpaigtad sa akin. Sunod ay ako naman ang kanyang binalingan. Nagsalubong ang aming mga mata, kapwa naghahabulan ang aming mga hininga. Kitang-kita ko ang pagtaas-baba ng dibdib ni Andrew na titig sa akin, kaya mas lalong lumalalim ang aking paghinga dahil sa kaba. Tatanungin ko pa sana siya kung anong nagyayari nang bigla niyang sapuhin ang aking batok at saka ako walang pakundang ang siniil ng halik. Napapikit ako nang sakupin niya ang aking bibig ng walang pag-ingat. Marahas at punong-puno ng pananabik kaya mabilis niyang nabuksan ang aking bibig. Agad niyang natagpuan ang aking dila at mapusok na hinigop na tila may kasamang pag-angkin. Walang segundong nais sayangin, animoy maubusan ng oras habang mahigpit ang pagkakahawak niya sa aking ulo. Ang kanyang kamay ay bumabaon sa aking buhok na parang ayaw akong pakawalan. Naubusan na ako ng hininga kaya malakas ko siyang itinulak, kaya nagawa kong makawala at saka hinabol ang aking hininga para mag-ipon ng hangin. Andrew, hindi ako makahinga, daing ko sa kanya. Kita ko ang pagpoprotesta sa kanyang mga mata nang lumayo ako. Kahit hindi niya sabihin ay alam ko na kung saan kami patungo, kung bakit biglaan ay hindi ko alam, ngunit hindi yun ang aking inaalala. Napakaraming buhangin sa balat ko dahil nakasalampak ako kanina sa buhanginan. Ayoko namang may mangyari sa aming dalawa na ang dumi-dumi ko at ang alat pa ng balat ko. Magsho-shower lang ako, mahina kong sabi, ngunit parang wala siyang naririnig at muli niya akong siniil ng halik. Napasinghap ako ng pangkuin niya ako habang patuloy akong hinahalikan. Naglakad siya patungo sa banyo habang buhat-buhat pa rin ako. Sakalang niya ako ibinaba nang makarating kami sa loob upang buksan ang shower. Mabilis na nahubad ni Andrew ang lahat nitong saplot habang naghihintay na lumabas ang maligamam na tubig mula sa shower head. Alam kong sa oras na ito ay wala na talagang urungan ang aming pag-iisa dahil parang hindi na magpapapigil pa ang naghumindig nitong pagkalalaki.
Napalunok ako habang iniisip kung paano yun magkakasya sa akin. Nahinto ako sa iniisip nang bigla niya akong buhatin at itapat sa lagaslas ng tubig. Dumiretso agad ang kanyang labi sa aking liig at ramdam ko ang pangigigil niya sa aking balat. Napadaing ako nang maramdaman ang kanyang mariing pagsipsip habang ang mga kamay naman nito ay abalang tinatanggal ang natitira ko pang saplot sa katawan. Nang lumantad ang aking dibdib ay agad niya itong sinunggaban. Napaliyad ako nang maramdaman kong sinakop ng kanyang mainit na bibig ang tuktok ng aking magkabilang bundok at halinhinan niya yung pinagsawaan. Sa kabila ng kalikutan ng mga kamay at labi ni Andrew, ay nagawa pa rin niya akong sabunin at banlawan. Nang matapos ay muli niya akong binuhat at inilabas sa shower. Kinuha niya ang towel at tinuyo niya ang aking katawan. Tapos na tayo, tanong ko sa kanya. Umiti siya sa akin. Magsisimula pa lang, usal niya at muling sinakop ang aking bibig. Namalayan ko na lang na naihiga na ako ni Andrew sa kama, saka siya yumukod palapit sa aking katawan. Napasinghap ako nang dumiretso ang kanyang labi sa aking puson. Naramdaman kong gumagapang ang kanyang labi pababa. Sandali siyang huminto sa kanyang ginagawa, hinawakan niya ang aking magkabilang hita at marahan niya yung pinaghiwalay. Napapikit ako sa hiya. Bukas pa naman ang ilaw at sigurado akong kitang-kita niya ang aking pagkababae. Mariin akong napakagat ng labi nang maramdaman kong bumaba ang kanyang mukha sa pagitan ng aking mga hita. Hindi ko mapigilan ang mapaungol nang makaramdam ako ng kakaibang sensasyon nang maramdaman kong hinahagod ng kanyang dila ang aking pagkababae. Oo, daing ko at hindi ko mapigilang mapaliyad habang hinahagod ko ang kanyang buhok. Andrew D. Hindi ko mapigilang banggitin ang kanyang pangalan nang maramdaman kong ipinasok niya ang kanyang daliri sa aking kalooban. Napangiwi ako ngunit mas nanaig ang sarap na dulot nito. Hindi ako magkaintindihan kung saan ko ibabaling ang aking mukha, lalo na nang diinan pa niyang lalo ang pagbaon ng kanyang bibig sa aking hiyas. Pakiramdam ko ay mawawala ako sa aking ulira. Ramdam kong parang may sasambulat na hindi ko maintindihan. Malakas kong naisigaw ang kanyang pangalan ang tuluyan ko nang ang narating ang kasukdulan habang napaangat naman ang buo kong katawan. Nanginginig akong bumagsak sa kama at hinang-hina na waring kinuha lahat ni Andrew ang aking buong lakas. Umangat si Andrew at kumubabaw sa akin. Ready ka na? Tanong nito sa akin. Hindi ko magawang sumagot dahil hinang-hina pa ako. Para akong lutang at wala pa rin sa katinuan dahil nasa isip ko pa rin ang ginawa niya sa aking hiyas. Saka pa lang ako parang nagising nang maramdaman kong may matigas na bagay ang pumapasok sa aking bukana. Sandali, ang sakit. Pigil ko kay Andrew dahil parang pinupunit ang aking pagkababae. Agad naman siyang huminto nang rumehistro ang sakit sa aking mukha. Nararamdaman ko na hinahagod niya ang dulo ng kanyang pagkalalaki sa aking bukana na waring tinutukso ang aking pagkababae. Ramdam ko ang aking mabilis na pamamasa at siguradong batid ni Andrew, kaya muli nitong inaro ang kanyang naninigas na anaconda. Marahan niya itong ipinasok sa akin. Napapikit ako sa sakit ngunit hindi ko siya pinigilan dahil hindi na rin talaga ako makapaghintay sa aming pag-iisa. Dama ko ang animoy isang kahoy na pumasok sa aking kalooban. Saglit na huminto si Andrew at saka biglang ibinaon ang kanyang sandata nang walang babala dahilan para bumulusok siya papasok. Doon na ako napasigaw sa sobrang sakit. Napakahapdi at parang may napunit sa aking kaloob-looban. Hindi muna siya kumilos. Sa halip ay siniil niya ako ng halik at tumugon naman ako. Maya-maya pa ay nararamdaman ko nang kumikilos siyang muli. Marahan. Siyang umaakyat baba sa aking katawan pabilis ng pabilis. Masakit nung unang ngunit habang tumatagal ay malaya na siyang nakakalabas-masok sa akin. Masakit man ay mas nananaig pa rin ang kakaibang pakiramdam na nagdudulot sa akin ng kakaibang ligaya. Ipinulupot ko ang aking braso sa kanyang likuran. Habang bumibilis ang kanyang paglabas-masok ay mas lalong hindi ako magkaintindihan kung saan ko ipupwesto ang aking mga kamay. Parang may sariling utak ang aking mga binti na kusang pumulupot sa kanyang mga hita, habang ang mga kamay ko ay nakakawit na ngayon sa kanyang balikat. Ang daing na inilalabas ko ngayon ay sanhina ng malakas na paghampas ng kanyang katawan sa aking harapan. Ang malalakas at sunod-sunod niyang pagbayo ay nagdudulot na ngayon ng malakas na langit-ngit sa aming kama. Ilang minuto rin siyang walang tigil sa kanyang ginagawa na mas bumilis pa ng bumilis at tila walang kapaguran, hanggang sa marinig ko na siyang umuungol at tinatawag ang aking pangalan.
Uh, Timmy. Malakas niyang daing. Umungol siya na parang nahihirapan at tila kakapusin ng hininga hanggang sa maramdaman kong naninigas ang kanyang buong katawan dahil narating na niya ang kasukdulan. Humihingal siyang napasubsob sa akin kaya naramdaman ko ang bigat ng kanyang katawan. Dinig ko ang malakas at sunod-sunod niyang paghinga. Ilang saglit pa ay kumalas siya sa akin at tumihaya. Maya-maya pa ay tumagilig ako para sana bumaba ng kama, pero niyakap niya ako mula sa aking likuran, kaya ramdam ko ang init ng magkadikit ang aming mga katawan. Haharap sana ako sa kanya pero pinigilan niya ako. Stay still, anito kaya hindi ako kumibo at nanatili na lang sa aking posisyon. I love you, bulong nito na may kasamang mainit na hininga na dumadampi sa aking bato. Habang nasa ganong posisyon kami at nararamdaman ko ang kanyang pagkalalaki na nakadantay sa aking puwitan, gising pa rin ito. Nakakailang kaya medyo umiba ako ng pwesto, ngunit nadarama ko pa rin ito. Ramdam ko ang unti-unting pagkilos ni Andrew, parang mas idinidikit pa nga nitong lalo ang kanyang alaga na buhay pa rin. Na hindi naman yata natulog sa kapaulit-ulit na idinadantay ito sa aking likuran na waring tinutukso na naman akong muli. Napapikit ako nang may namumuo na namang kiliti akong nararamdaman. Ang simpleng pagdantay na ginagawa niya ay mas naging agresibo pa. Biglang bumalikwas si Andrew at bumaba ito ng kama sa katumayo sa dulo. Nagulat na lamang ako nang bigla niyang hilahin ang mga paa ko, kaya padapang napadaus-os ako palapit sa kanya. Tuwad, utos nito sa akin. Mabilis ko siyang sinunod at tumuwad patalikod sa kanya. Hinila niya ako sa aking balakang upang mas mapalapit pa sa kanyang pwesto. Dama ko ang matigas na bagay na nakatutok sa bukana ng aking hiyas at pilit na ipinapasok ni Andrew ang bagay na yun. Napasigaw ako sa sakit ng isang malakas na bayo ang kanyang ginawa upang mabilis maipasok ang kanyang pagkalalaki. Nagsimula na naman siyang kumilos habang mahigpit ang pagkakahawak niya sa aking balakang. Hindi na kasing ingat nung una ang kanyang galaw at pagbayo sa aking pagkababae. Habang tumatagal ay mas lalo pa itong bumibilis. Gumapang ang dalawang kamay ni Andrew at nagtungo ito sa aking mga dibdib. Habang binabayo niya ako ay mahigpit ang kanyang pagpisil at pagkapit sa aking magkabilang dibdib. Sabay kaming umuungol habang walang humpay ang paglabas-masok niya sa aking pagkababae. Habang tumatagal ay nararamdaman kong mas lalo pang tumitigas ang kanyang pagkalalaki na parang may kahoy na naglalabas-masok sa aking kaloob-looban. Nararamdaman kong malapit na niya ulit marating ang kasukdulan dahil parang nawawala na naman ito sa kanyang sarili dahil sa ubod ng bilis at walang kontrol ang kanyang walang humpay na pagbayo. Isinisigaw na niyang muli ang aking pangalan at mas umiigting pa ang kanyang pagpisil sa aking magkabilang dibdib. Tilin, malakas nitong daing habang nanginginig ang kanyang buong katawan, hudyat na narating na naman nito ang kasukdulan. Hinalikan ako ni Andrew sa aking balikat at dinig ko ang kanyang malakas na paghinga. Akala ko ay tapos na kami, ngunit itinulak ako ni Andrew kaya napadapa ako sa kama. Kasunod ay ang paglapat ng kanyang katawan sa aking likod. Nagsisimula na naman itong gumalaw. So, hindi pa nga kami tapos. Sa una ay marahan itong bumabayo hanggang sa bumilis na naman yun. Sobrang bilis ang pag-akyat baba nito habang naglalabas-masok sa aking pagkababae. Naririnig ko ang kanyang hininga na tila nagmamadali. Hindi ko na rin mapigilan ang mapadaing ulit dahil sa lakas ng paghampas ng kanyang katawan sa aking likod. Isinubsob ko na lang ang aking mukha sa kama habang tinatanggap ang bawat pag-ulos ni Andrew. Narinig kong inuungol na naman niya ang aking pangalan habang mas bumibilis pang lalo ang kanyang pagbayo. Sa pangatlong beses ay narating niya ang rurok ng langit, nanigas na naman ang kanyang buong katawan at umuungol na naimoy sobrang nahihirapan. Muli ay naramdaman ko na naman ang paglalawa ng aking pagkababae, samantalang siya naman ay tila na mahinga na sa aking likuran kaya ramdam ko ang kanyang bigat. Nakasubsob siya gilid ng aking batok at mula sa aking likuran ay dama ko ang malakas na pagtahip ng kanyang dibdib kasabay ang malalakas niyang paghingal na animoy maubusan ng hininga. Ilang sandali rin kaming nanantili sa ganong pwesto. I love you, Tin, bulong nito sa akin. Maya-maya pa ay kumalas ito sa akin at saka tumihaya. Tatayo sana ako ngunit hinawakan niya ako. Nanlalagkit yung ano ko, lilinisin ko lang, saad ko at saka palang niya ako binitawan. Dahan-dahan akong tumayo at saka ko palang ulit naramdaman ang pananakit ng aking pagkababae. Paika-ika akong naglakad patungo sa banyo.
Nagdiretso ako at nilinis sarili. Nang matapos ay tinuyo ko ang aking katawan. Hirap na hirap akong umihi dahil sa mahapdi ang napunit kong pagkababae. Isa. Muli akong bumalik sa kama at hubot-hubad na tumabi kay Andrew na nakahiga pa rin hanggang ngayon. Hindi nagbago ang kanyang pwesto. Mukhang napagod siya ng husto. Napakagat ako ng labi nang masilayan ang kanyang kahubaran. Wala yata siyang balak na linisin ang kanyang katawan. Bumalik ako sa banyo at nagpalinga-linga. Nakakita ako ng wet wipes at saka muling nagtungo sa kama. Nakahiga pa rin si Andrew kaya umupo ako sa tabi niya. Eto, linisin mo ang sarili mo, sabi ko sa kanya. I will, give me a second, anito na nakapikit pa rin, tila nais munang magpahinga. Pero hindi ako makatiis, tutal ay nagalaw na niya ako, kaya hindi na ako ganong nahihiya na tingnan ang kanyang kahubaran, slide na lang. Nagkusa na ako at nilinis ang kanyang hinaharap. Nagulat siya pero nang ipilit ko ay hindi naman ito tumutol. Sa puntong ito, ramdam kong hindi na ako ang dating Tintin. Hindi na lang sarili ko ang inaalala ko, kagaya ngayon. Ang malaya kong paghawak ko sa bawat parte ng kanyang katawan ay nagpapaalala na ganap na talaga naming pag-aari ang isa't isa. Pagkatapos ko ay bumalik ako sa banyo upang itapon ang pinaglinisan. Muli akong bumalik sa kama at tumabi kay Andrew. Umayos kami ng pwesto na magkatabi sa ilalim ng kumot at otomatiko niya akong niyakap. I love you hon, kumusta ka? Masakit ba? Nag-aalala niyang tanong habang nakatingin sa akin. Nahihiya kong sagot. Di mo naman ako dinahandahan eh. Umiti siya sa akin. Sorry, ikaw ba naman ang mabitin ng paulit-ulit, natatawang anito. Yumakap ako sa kanya at sumiksik sa kanyang dibdib. Finally, nagawa rin natin, nakangiting sambit niya at hinalikan ako. I love you, Anito. Kakaibang saya ang nararamdaman ko ngayong naipagkaloob ko na sa kanya ang aking pagkababae. Basta, masayang-masaya ang puso ko ngayon. I love you too, bulong ko. Niyakap ko siya at dahil sa sobrang pagod ay hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako habang nakayakap sa kanya. Nagising na lang ako nang maramdaman ang mainit na labi ni Andrew sa aking lieg at ang kamay nito na marahang humahaplos sa aking pagkababae. Napaisip tuloy ako ngayon. Sana pala ay marami akong kinain kanina dahil mukhang buong gabi ay ihilang ang aking magiging pahinga. 0 months later. Pakialalayan si Doc, namumutla siya, narinig kong utos ni Dra. Cruz ang doktor na nagpapaanak kay Tintin ngayon. 2 nurse ang lumapit sa akin upang alalayan akong umupo. Hindi nakawala sa aking paningin ang mahinang bumisnisan ng mga nurse at doktor sa loob ng delivery room. Doc, relax ka lang, mas matindi pa nga rito ang mga nakikita mo sa EUI, biro ng isang nurse. Kahit minsan ay hindi ako pinanghinaan ng loob kapag may inooperahan ako. Ngayon ko lang naranasan na parang sasamaan ako ng lasa dahil sa nakikita kong sakit sa mukha ni Tintin at sabayan pa ng paulit-ulit nitong pagsigaw sa bawat pag-ere. Normal delivery niyang ilalabas ang baby kaya hirap na hirap siya ngayon. Habang nakaupo ay hilot ko ang aking sentindo habang naririnig ang pagdaing ng aking asawa. Bigla akong napatayo ng ilang saglit pa ay narinig ko ang pag-uha ng sanggol. Tumakbo ako papalapit kay Tintin. Congratulations Doc, ang ganda ng baby girl nyo, nakangiting wika ni Dra. Cruz, habang hawak ang baby na kalalabas lang. Habang nakatingin kay baby ay hawak ko ang kamay ni Tintin na kahit halatang pagod ay napakaganda pa rin ng ngiting na mutawi sa mga labi. Panay ang halik ko sa kanyang pawisang noo. Mabilis lang na ipinakita sa amin ang aming anak at saka diretsyo nila itong nilinisan. Maya-maya pa ay muling bumalik ang nurse, bit-bit ang baby na ngayon ay malinis na. Binuhat ko agad ang aking anak ng buong pagkamangha. Ramdam ko ang pag-init ng aking mga mata at unti-unti na ring namumuo ang aking mga luha. Hindi ako makapaniwalang isang buhay ang nasa aking harapan ngayon na bunga ng aming pagmamahalan. Ipinatong ko ang aming anak sa tapat ng kanyang dibdib. Ang ganda ng baby natin, ani Tintin na namumungay ang mga mata. Magkahalong pagod at saya ang mababaka sa kanyang mukha. I love you Andrew, mahinang bigkas ni Tintin. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng aking mga luha nang titigan ko ang aking mag-ina. I love you more mahal ko, bulong ko sa kanya. Salamat, wika ko pa at dinampian siya ng halik sa noo. Salamat dahil hindi siya napagod na suyuin at mahalin ako. Napakaswerte ko dahil matyaga niyang hinintay na magising ang aking puso hanggang sa siya haang itinitipok nito.
Mula nang mahalin ko siya ay ipinangako ko na sa aking sarili, na siya naman ang aking araw-araw na susuyuin hanggang sa aming pagtanda. Hinding-hindi ako magsasawang ligawan siya, at paulit-ulit na iparamdam ang aking pagmamahal, higit pa sa kung paano niya ako buong tiyaga at buong pagmamahal na hinintay. Hay, kung bakit ba naman kasi nakalimutan pa niya ang cellphone at wallet niya? Paano tuloy niya babayaran ang kinain niya? Hindi naman ito mahal dahil sandwich at kape lang and in-order niya, kaso kahit piso ay wala siya. Natanaw niya ang isang lalaking papalabas na tutok sa cellphone nito habang naglalakad. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang kape at sinalubong ang lalaki kaya bumangga sila sa isa't isa. Kunyari ay napaupo siya at nabitawan ang kanyang kape kaya bumagsak yun sa sahig. Nagulat ang lalaki nang makita ang itsura niya. "Miss, okay ka lang?" gulat na tanong nito. Tiningalan niya ang lalaki. "Hindi ka kasi nag-iingat," pagalit na sabi niya. Kumunot naman ang noo ng lalaki. "Miss, ikaw ang bumangga sa akin," anitong nakayuko sa kanya. Tumitig siya sa lalaki at pinilit niyang wag kumurap hanggang sa manakit na ang kanyang mga mata at nagsimula ng humapdi. Konting-konti na lang at tutulo na kaya hindi talaga siya kumurap at gaya ng gusto niyang mangyari ay tumulo na nga ang kanyang luha. "Nakatitig ka sa cellphone mo kaya nabangga mo ako. Tapos ikaw pa itong galit, malungkot at parang inapi ang kanyang boses at nagsimula nang ang humikbi. "Yan na nga lang ang order ko dahil tinitipid ko ang baon ko tapos matatapon lang. Ngayon kasalanan ko pa dahil hindi ka tumitingin sa dinadaan mo." Tinakpan niya ang kanyang mukha at pinakalog ang balikat. "Hugh! Hugh! Hugh!" Patuloy ito sa pag-iyak habang nakaupo sa sahig. Lumapit ang isang waiter sa kanila. "Ano pong nangyari?" tanong nito. "Si Manong po kasi, nagse-cellphone kaya nabangga niya ako," anya na nakaupo pa rin sa sahig. "Ining halika, tayo ka na, malamig dyan," wika ng waiter at tinulungan siyang tumayo. Nagtinginan tuloy sa direksyon nila ang iba pang mga customer na kumakain. Kawawa naman yung bata, puna ng mga ito sa estudyanteng umiiyak. Naka-uniform pa ito na nakasalampak sa sahig. Siya na nga yung nakabangga, siya pa yung galit, wika ng isa na ang lalaking nagsiselfone ang sinisisi. Hindi na naawa sa bata. Lahat ng mga mata ay masama ang tingin sa lalaki. Nabalisa ito at dinukot ang wallet sa bulsa. Wala siyang maliit na halaga kaya inabutan na lang niya ng 1,000 ang estudyante. "O ayan, tumahimik ka na," iritang sabi nito at mabilis na tumalikod. Lihim siyang natawa nang makalabas ang lalaki at saka binayaran ang kanyang kinain. Malawak ang ngiti habang binibilang pa niya ang sukli nang lumabas siya ng restaurant nang makarinig siya ng palakpak. Biglang niyang naitago ang pera sa bulsa niya nang makita ang lalaking nakabangga niya. "Ang galing mong umakting, dapat sa'yo mag-artista," nang uyam na sabi nito. Bahagya siyang kinabahan ngunit hindi siya nagpahalata. Paninindigan niya ang acting niya magkamatayan man. "Manong, kasalanan mo naman talaga. Kung hindi ka adik dyan sa cellphone mo, hindi mo ako mababangga," anya. Nakatingin nga ako sa cellphone ko pero nakatayo lang ako. "Ikaw ang bumangga dahil ikaw ang naglalakad," galit na sabi nito. Totoo naman ang sinabi ng manong na to kaya nilagpasan na lang niya ito para mawala na sa landas niya, ngunit pinigilan siya nito sa braso kaya napahinto siya at napatingin sa lalaki. "Sumama ka sa akin at bumalik tayo sa loob. Gusto kong sabay nating panoorin ang kikiki," hamon nito. "Okay sige, kung yan ang gusto mo." Ganting hamon niya kahit ang totoo ay kinakabahan na siya. Inigkas niya ang kanyang kamay at binitiwan naman yun ng lalaki. Humakbang ito pabalik sa restaurant. Sinamantala niya yung at mabilis na nagtatakbo papalayo. Ito na yata sa palagay niya ang pinakamabilis na takbong nagawa niya sa buong buhay niya. Siniguro niyang hindi siya maabutan ng lalaki. Laking pasasalamat niya na nakabalik na siya ng silid ng kapatid niya nang hindi siya naabutan ng lalaki. Humihingal siya na parang kabayo sa sobrang pagod nang makapasok siya sa silid. "Gigi, anong nangyari sa'yo?" takang tanong ni Tintin na nakaupo sa kama. Nasa hospital sila ngayon dahil nanganak si Tintin kagabi. Nagmamadali lumuwas ng Manila ang pamilya ni Tintin kaninang umaga, kaya naka-school uniform pa rin si Gigi. "Para kang hinahabol ni kamatayan dyan," ani Tintin. "Nagpa-practice ako ng marathon," baliwalang sagot ni Gigi at humihingal pa ring naglakad papalapit sa crib ng kanyang pamangkin. Sinipat-sipat niya ang sanggol. "Ang ganda talaga ng pamangkin ko, buti na lang sa ama nagmana," anito.
Hindi na siya pinansin ni Tintin dahil sanay na siya sa 16 na years old na kapatid. Isa pa ay totoo naman ang sinabi nito. Malakas nga talaga ang dugo ng mga Rufino dahil kamukha ng anak niya si Andrew. Hindi pa ba bumabalik sina Itay? Tanong ni Gigi ng upo ito sa sofa. Nasa bahay pa, sagot ni Tintin. Nang magbuntis si Tintin ay lumipat na sila ni Andrew sa mas malaking bahay upang doon magsimula ng pamilya. Napagod sa biyahe ang kanilang magulang kaya nagpapahinga muna ang mga ito sa bahay nila. Si Kuya Andrew, tanong ni Gigi. Nandyan lang yan sa labas, may kinakausap, ani Tintin. Napangiti si Gigi nang malamang walang ibang tao, kundi sila lang magkapatid. Te, hawakan mo itong cellphone ko, magtitiktok ako, tapos kunan mo ako habang nagsasayaw ha, ani Gigi at inabot ang cellphone sa kapatid. Natatawang kinuha ni Tintin cellphone nito at ginawa nga ang sinabi ng kapatid. Ipinlay nito ang background music at nagsimulang mag-breakdancing. Tawa ng tawa si Tintin dahil feel na feel ni Gigi ang pagsasayaw pero hindi naman ito marunong. Ang tigas pa ng katawan. Nang matapos ay kinuha ni Gigi ang kanyang cellphone at pinanood ang video. Ate, hindi ka naman marunong kumuha eh. Ang ganda pa naman ng pagkakaikot ko, di mo nakunan, sinayang mo lang, reklamo ni Gigi. Tumawa naman si Tintin sa sinabi nito. Ako pa sisisihin mo. Malay ko bang ikot ka sa sahig ng nakahiga? Halos mamilipit si Tintin sa katatawa dahil nagulat siya kanina nang bigla na lang umikot sa sahig si Gigi habang nakahiga ito. Power moves nga eh. Floor moves ang tawag dun. Sige ulitin ko, basta ayusin mo na ha, ani Gigi. Wag na, nakapalda ka baka makita ang panty mo, tutol ni Tintin. Itinaas ni Gigi ang suot niyang uniform para ipakita sa kapatid ang suot niyang shorts sa loob. Lalo pang natawa si Tintin nang makita ang hanggang tuhod ang shorts na maong nito. Muling ibinalik ni Gigi ang cellphone sa kapatid. Sinimulan nila ulit i-play ang kanta, mahina lang para hindi magising ang baby. Feel na feel ni Gigi ang pagsasayaw na akala mo ay professional. Ibinagsak nito ng patagilid ang kanyang katawan sa sahig. Idinikit ang balikat at ulo sa sahig at iniangat ang mga paa habang umiikot at saka nag-freeze. Pag-freeze niya ay sa pintuan siya napaharap. Dalawang matatangkad na lalaki ang nasa pintuan at nakakunot ang mga noo na nakatingin sa kanya. Laylay ang palda niya dahil nakataas ang kanyang paa. Mabuti na lang at napakahaba ng suot niyang shorts na maong. Narinig niya ang paghagikik ng ate Tintin niya. Dali-dali siyang tumayo at tumakbo palapit sa kama nito. Isa pa nga Tintin, natatawang sabi ni Andrew sa dalagitang hipag at saka sumilip sa crib. Nahihiya namang napakamot ng ulo si Gigi. Kung bakit ba naman kasi hindi niya ini-lock muna ang pintuan. May itinatago ka palang talent, hindi mo naman sinabi, dugtong pangbiro ni Andrew. Umiti naman si Gigi sa sinabi ng bayaw. Nawala lang yun nang marinig niyang may nagsalita. Itago mo na lang, wag mo nang ilalabas, malamig na boses ng isang lalaki. Nilingon ni Gigi ang nagsalita at laking gulat na lang niya nang makilala ito. Siya si Manong, yung lalaking binudol niya sa restaurant kani-kanila lang. Nagtataka siya kung anong ginagawa dito ng lalaking to. Akala ko nagmumop siya ng sahig, nang uyam pang sabi nito. Hoy Gray, wag kang ganyan sa hipag ko, ani Andrew na nakaupo na rin ngayon sa kama, katabi si Tintin. Pumakla ang mukha ni Gray sa narinig. Kapatid mo ang bobwit na yan, hindi maipinta ang mukha ni Gray na palipat-lipat ang tingin kay Tintin at sa estudyanteng ng lalaki ang butas ang ilong at matalim ang tingin sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ang cute at sweet na si Tintin ay kapatid ang malditang batang ito na parang walang gagawing mabuti. Magkakilala kayo, tanong ni Andrew. Siya yung ikinukwento ko sa yung con artist na nakabangga ko sa restaurant kanina nang gagalaiting saad ni Gray. Napapikit at napailing si Andrew sa sinabi ni Gray. Nagtaka naman si Gray sa reaksyon ng kaibigan. Parang hindi na ito. Nagulat sa nalaman. Mukhang hindi na bago sa mga ito ang gawain ng bobwit na hipag. Napailing siya at tumalikod upang lumabas ng silid. Aalis ka na agad, tanong ni Andrew. Mamaya na lang ako babalik kapag wala ng virus dito, ani Gray at walang lingon-lingon na umalis. Naniningkit ang mga mata ni Tintin na nilingon ang kapatid. Nang hahaba ang muso ni Gigi at namimilog ang mga mata na parang takang-taka kung bakit siya tinitingnan ng makahulugan ng kapatid. Oh, makatingin ka naman dyan, depensang sabi nito kahit wala pa namang sinasabi si Tintin sa kanya.
Tumawa naman si Andrew at agad na sinaway si Tintin bago pa man ito magsalita. Hayaan mo na. Mabuti nga yun. Iginanti ako ni Gigi sa dati mong manliligaw, natatawang sabi nito. Umirap si Tintin sa asawa. Hindi nga siya nanligaw sa akin, asar na saad ni Tintin. Nanlaki naman ang mga mata ni Gigi sa narinig. Nanligaw sa'yo ang matandang yun? Oh. Di matanda na pala ako, si Andrew ang sumagot. Bago sila naging barkada ni Gray at naging magkaklase muna sila noong college, sa ilang subject pero mas ahead siya dito ng 3 taon. Mas pogi ka naman ng di hamak kesa sa manong na yun no, sabay bawi ni Gigi dito. Yan ang gusto ko sa'yo eh. May bagong labas na iPhone kaya ibibili kita, biro ni Andrew. Naiiling na lang si Tintin sa dalawa. Close na talaga ang dalawang ito. Lalo na si Gigi dahil mabilis itong makakaungot ng kung ano-ano sa bayaw. Nang mainip si Gigi ay lumabas siya ng silid at naglakad-lakad sa pasilyo ng hospital. Nakarating siya sa nurse station. Kilala na siya ng mga ito na kapatid ni Tintin. Kaya baliwala na sa mga ito nang lumapit siya habang nagkukwentuha sila. Ang gwapo talaga, kaya nga crush na crush ko, kinikilig na wika ng isa sa mga nurse. Kaso babaero naman, lahat na yata ng magandang nurse dito naging fling niya. So ibig mong sabihin hindi ako maganda dahil hindi ko siya natikman? Sabay-sabay ang mga itong nagtawanan. Kaso wala naman siyang siniseryoso. Lahat pinaiiyak. Okay lang sa akin na paiyakin niya, kahit isang gabi lang. Biglang na-curious si Gigi sa pinag-uusapan ng mga ito. Sinong bang pinag-uusapan niyo? Tanong nito na akala mo naman ay makikilala niya kahit pasabihin ng mga ito kung sino. Si Dr. Gray, kilig na sagot ng isang nurse. Hindi nila napansin na nakalapit na pala si Gray sa kanila. Sino? Yung matandang doktor, nakataas ang kilay na sabi ni Gigi. Napatingin tuloy lahat ng nurse sa kanya dahil sa sinabi niya at pagtingin ng mga ito sa direksyon niya ay nakita nila si Gray sa likod nito. Biglang natahimik ang mga nurse. Hindi babaero ang tawag dun. Alam niyo ba kung ano, nakangiting tanong ni Gigi sa mga ito, ngunit walang sino man ang may balak sumagot. Hindi naman yun pinansin ni Gigi. Easy to get ang tawag dun, ani Gigi na siya na rin ang sumagot sa sariling tanong at saka sinundan ng malakas na tawa. Hindi niya napansing isa-isang nag-alisan ang mga nurse at siya na lang ang natira. Nagkibit balikat na lang siya nang mapansing iniwan na siya ng mga ito at mag-isa na lang siya. Pagtalikod niya ay muntik na siyang mapatalo nang makita si Gray na kanina pa palang nasa likod niya at madilim ang mukhang nakatitig sa kanya. Napalunok si Gigi nang makita ang itsura nito pero hindi nagpahalatang natakot siya. Kunwari ay baliwala sa kanya at lalagpasan ang doktor. Easy to get ha. At least lahat sila gusto akong makuha. Ikaw, sigurado akong walang mag-i-interest sa itsura mo maliban sa mga pulis na gustong magkulong sayo. Sarkastikong tumawa si Gigi at pinanlakihan ng mga mata si Gray. Hoy manong na pumapatol sa bata. Huwag mong sabihing lahat nagkakagusto sayo. Sa akin pa nga lang hindi ka napapasa, ani Gigi habang nakapamiwang. Napatawa naman si Gray sa narinig. Are you out of your fucking mind, you little shot? Palagay mo naman papatulan kita? Wala kang ang gender. Boses babae ka nga pero flat naman yung harap mo, nakakalokong sabi ni Gray. Hoy tanda, flat po ito kasi bata pa ako, at kapag tumubo na ito, lailay na yang sayo. Kaya kahit ikaw na lang ang natitirang lalaki sa mundo, kapag nagdalaga na ako, hinding-hindi kita magugustuhan dahil ugod-ugod ka na. Nalalaki ang butas ng ilong ni Gigi, habang si Gray naman ay halos sakmalain na siya sa sobrang pagtitimpi sa malditang bata na kauna-unahang babaeng ng insulto sa pagkalalaki niya.